mula sa PHIVOLCS, walang naitalang pinsala o damage mula sa magnitude 4.9 na lindol na naitala kaninang 2:53 ng madaling araw. So, ang impormasyon po natin ay nasa 41 kilometers timog kanluran ng Calamansig, Sultan Kudarat. So, tama nga po yung sinabi mo kanina, Bombo Nichols, na tectonic o dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench yung naranasan nating pagyanig mula sa magnitude 4.9 na lindol kanina. Okay po, ma'am. Ma'am, how about po yung ating kabuuan ng Region 12, ma'am? Particular dito po sa probinsya ng South Cotabato. Kamusta po? Aton niya nga mga establishmento, mga bulutuan natin, ma'am, so far? Yun nga po, so sa ginawa pong assessment mula po sa mga dream workers po natin sa lahat po ng parte ng Region 12, ay wala naman pong na-report na damage or casualty or pinsala po. So, yun nga po, sana nga magpatuloy po. Pero syempre, mag-expect pa rin tayo, aasa pa rin tayo ng mga possible aftershocks. Kaya mahalaga po manatili tayong alerto at lagi po tayong nakikinig sa mga warnings o abiso ng ating lokal na otoridad, lalo na mula sa mga LGUs. Okay po. Kamusta po dyan, ma'am, sa may Sultan Kudarat? Kasi dyan po talaga yung epicenter natin. Yun nga po, naramdaman sa intensity 3 sa Calamansig, Sultan Kudarat, ganun din po sa bayan ng Surala sa South Cotabato. Intensity 2 sa Kiamba, Sarangani, Norala, Santo Niño, Tiboli, South Cotabato, ganun din sa Esperanza sa probinsya ng Sultan Kudarat. Intensity 1 sa Amlang, City of Digos, maging sa Davao del Sur. Dito rin sa Sarangani, Maitom Sarangani, Banga, Tupi, Tantangan, South Cotabato, Bagumbayan at sa Isulan, Sultan Kudarat. Okay, ma'am. May nagdeklara po ng pension, ma'am. May data po ba kayo dyan, ma'am, kung saan po na lugar yung school na nagdeklara po ng class suspension? So sa aming monitoring po, meron kaming na monitor po na class suspension sa Sultan Kudarat mula po sa kanilang provincial governor. How about po yung mga fault line, ma'am? Kamusta po yung mga tinitingnan po natin ng mga fault line dito sa Region 12? Siguro tungkol talaga sa detalye dyan sa pag-monitor o pagbantay sa mga fault lines, mas maganda po manggaling po sa tagapagsalita o yung mula po sa PHIVOLCS natin. So sa ngayon naman po, wala naman po tayong reported damage. At sana nga wala tayong makalap na impormasyon tungkol dyan. Okay, ma'am. Ma'am, ito po, tanong po, ano po yung mga do's and don'ts po natin, ma'am, sa itong insidente ng lindol, ma'am? Sige po, mula sa Office of Civil Defense Region 12, ang paalala po natin sa publiko, kapag may lindol, gawin pa rin natin yung laging tinuturo sa atin itong duck, cover, and hold, yumuko, at protektahan ang sarili, lalo na yung ating ulo natin, magtago sa matibay na mesa kung nasa opisina ka o nasa eskwelahan, at kumapit sa mga paa nito. At palaging makinig nga po sa mga abiso, warnings mula sa ating local authorities, yung ating local dream workers, at stay alert para sa posibleng aftershocks. Siguraduhin po rin natin na suriin po yung ating tahanan para sa anumang pinsala. Okay po. So coordination po sa pakiulit po natin yung tanong, ma'am. Coordination po natin sa PHIVOLCS, ma'am. May detalye pa po ba? So far po, ito po yung ating initial report na tanggap sa OCT-12. So yung ibinigay ko po na impormasyon, ito po yung pinakabago nating data po o datos na nakuha mula sa PHIVOLCS. Last question na lang po, panawagan na lang po sa lahat, ma'am, para aware tayo sa ining lindol, ma'am. Salamat, Bombo Nichols. So, dagdag impormasyon lang po, linawin ko lang po yung tungkol sa suspension of classes and work sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ang announcement po is from all levels, private and public po. So, ito po yung official information na tanggap natin o nakuha natin po mula sa lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat.